is Philippine voters. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ingat po sa pangangaroling, mga kapuso. Brutal ang sinapit ng isang 5 taong gulang na babae sa isa sa mga pinuntahan niyang bahay sa Santo Tomas sa Batangas. Nawala siya matapos mangaroling at patay ng natagpuan habang nakasilid sa isang sako. Positibo siyang ginahasa ayon sa pulisya. Nasa kote ang 2 suspect at pag-amin ng isa, nakita silang nagdodroga ng bata ng mangaroling sa kanilang bahay. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Pasado alas 10 ng umaga nitong Biyernes nang makuha na ng CCTV ang 5 taong gulang na babae habang nangangaroling sa tapat ng isang bahay sa Santo Tomas, Batangas. Sa kuha naman, isa pang CCTV, makikitang pinapasok ang bata sa bahay ng isang lalaking nakapulang t-shirt. Kinabukasan, natagpuan ang 5 taong gulang na musmos na si Mary Aya Bella Villamor na nakasilid sa sako, wala ng buhay at ayon sa pulisya, positibong ginahasa. Binalikan din ng pulisya ang iba pang kuha ng CCTV sa lugar. May isang kuha pa sa lalaki na kapula na nagpapasok sa bata sa bahay habang hawak ang isang bagong biling sako noong ding Biyernes. Sa kuwang ito pasado alas 12 ng hating gabi nitong Sabado, nahagip ang paggalaw ng mga halaman. Sinasabing ito ang punto kung kailan inihulog ang sako na naglalaman ng labi ng bata. Ito po ay nagsimula noong December 19 kung saan meron pong 5 taong gulang na batang babae na naiulat na nawawala. At noong December 20 nga po, kami po ay naka-receive ng isang ulat sa pagkakadiscover ng isang katawan ng isang batang babae kung saan ito na nga po yung napaulat na nawawala. Nitong Sabado rin, inaresto ang 22 anyos na lalaking nagpapasok sa bata. Gayon din ang 33 anyos na kasabot umano niya sa krimen. Pag-amin ng isang suspect, brutal ang paraan ng pagpatay sa bata na kanila raw ginahasa, inumpog at sinakal. Ano ba ginagawa mo sa loob ng bahay ng mga tayo na yun? Ano ginagawa mo? Gumagamit, sir. Ng... Pinagbabawal na gamot. Tapos, ano nangyari? Dumating na po ang punto na doon na po sa taas yung bata, iba na po yung takbo ng utak po namin. Sino po nang gahasa doon sa 5-year-old? Kami pang dalawa. Papatay na po yung bata. Tapos po? Saka po yun, doon inumpisahan yung panggagasa. Ginahasa pa rin yung bata? Opo, sir. Kahit napatay na? Opo, sir. Di naman nagbigay ng pahayag ang isa pang suspect. Na-recover sa mga suspect ang ilang sachet ng shabu at drug paraphernalia. Nakuha rin ang tsinelas ng biktima na itinago sa likod ng dingding ng bahay. Sa mismong lugar na aking kinatatayuan, pumwesto ang 5 taong gulang na ating biktima na humarap dito sa gate na to para mangaroling. Ang hindi niya alam, ang 2 lalaking nasa loob ng bahay na ito ay meron na palang maitim na balak sa kanya. Napagplanuhan na po namin yun. Na ganito po ang gagawin. Hindi na po namin makakaya yung kuwan ng droga. Hindi po namin kaya ng kontrolin. Kumbaga po kami wala na po kami sa sarili. Hindi pa rin makapaniwala ang lolo ng biktima na wala na ang kanyang Kinder 1 na apo. Mahal na mahal mong apo ay ganyan na sasapitin. Kaya hindi ko po masabi ang sakit na nararamdaman ko. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko pa makukuha ang katarungan niya. Inihahanda na po namin ang pag-file ng kasong rape with homicide at saka Republic Act 9165 dun po sa mga illegal drugs at illegal paraphernalia na nakuha natin sa mga suspect. 3 araw bago magpasko, may paalala ang PNP sa mga ngaroling. It's a tradition para sa mga atin para sa atin na magcaroling, no? Dahil nga Pasko. Pero babala lang in paalala doon sa mga magulang na huwag hayaan yung mga anak nila na sila lang yung magkakaroling. Kung hindi man masamahan ng magulang is kung merong mas
nakakatandang kapatid itong mga batang ito para masiguro natin na mabantayan at matignan talaga natin na itong mga anak natin. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Patay ang isang modern jeepney driver matapos barilin ang nagpanggap na pasahero sa Antipolo, Rizal. Nahuli ka sa loob ng sasakyan kung paanong malapatang binaril ng suspect ang biktima na ikinamatay nito. Saraysay ng konduktor ng modern jeepney sa mga pulis. Pumapasada sila madaling araw nitong Biyernes ng parahin ng suspect. Tinanong pa nito kung magkano ang pamasahe, pero pagsagot ng driver ay saka siya binaril. Agad tumakas ang suspect sakay ng motorsiklong walang plaka. Pinaghahanap na siya ng pulisya at inaalam kung ano ang motibo sa krimen. May tila Christmas miracle naman sa NAIA Terminal 3 ngayong huling Lunes bago ang Pasko. Dagsa pa rin ang mga pasahero pero mabilis ang usad ng pila sa mga check-in at immigration counter. Nakatutok doon live si JP Soriano. JP. At Vicky, tumaas ka ng mahigit 5% ang bilang ng mga pasaherong dumating at umalis dito sa tatlong terminals ng NAIA Terminal 3 sa huling linggo ng Christmas 2025 kumpara sa parehong petsa noong nakaraang taon. Saksi kami sa mga nakakaantig na reunion ngayong Kapaskuhan dito sa arrival area ng NAIA Terminal 3. Tulad ng mga nagbabalik Pilipinas na anak na sinundo ng kanilang mga magulang. Mga pang-love team na akapan ng mag-GF at BF at ang muling pagsasama ng mga balikbayang OFW at kanilang mga kaanak. Kabilang sa kanila si Misali na sabik na inakap ng mga pamangkin. Makalipas ang 3 Paskong di kapiling ang pamilya, ngayon magkakasama na muli sila. Masaya talaga sa heart, sir. Wala nang iyakan to, uy. Siyempre kung hindi dahil sa pahirapan ba, hindi man tayo mag-abroad. Kasi nakakaawa yung pamilya na iwanan natin. Ang mga dating OFW na naging residente na ng Sweden, gaya ni Apo, bit-bit ang buong pamilya pag-uwi dito sa bansa. Iba po kasi pa magpasko sa Pilipinas. Kaya pagkasama pamilya, kaya masaya umuwi. Maligayang Pasko. Pero kung may mga nagdaratingan, marami rin ang palis ng Pilipinas upang magpasko sa ibang bansa. Gaya ng pamilyang ito na pa-Hong Kong upang bisitahin ang asawang OFW. Di na sila pumila sa traditional check-in counter at sinubukan na ang bagong self-check-in counter sa NAIA. Di naman sila nahirapan at inabot lang ng less than 10 minutes at nakakuha na ng boarding pass. Okay naman siya. Na-save naman kahit pa paano yung time paraan. Mabilis. Kahapon, December 21, mahigit 170,000 domestic at international passengers ang dumating at umalis sa NAIA. Mahigit 5% raw itong mas mataas kumpara sa parehong petsa noong 2024 ayon sa datos ng MIAA. Ngayong araw naman kahit tagsa mga pasahero, di rin ganun kahaba ang pila nitong tanghali sa immigration counters. Ang mga OFW, diplomatic passport holders at mga nasa business class kasi ay may hiwalay na immigration lanes na tinatawag na OFW lane. Malaking tulong din ang immigration e-gate sa mabilis na pagproseso ng mga pasahero. Paskong Pasko na nga ang vibes dito sa NAIA dahil sa mga Christmas display gaya ng giant reindeers na ito. Vicky, nakikita nyo yung live na kuha natin sa immigration e-gates kung saan tinatap na lang ng mga pasahero ang kanilang boarding pass. Hindi na po ito mano-manong chinecheck ng mga security guard. Saka sila pipila sa loob ng immigration. Sa ngayon, medyo mahaba na yung queue o yung pila sa immigration kumpara nung kaninang tanghali. Muli pong paalala ng MIAA sa publiko kung kayo po ay may flight bukas o sa mga susunod na araw, i-check po sa inyong mga airline company. Klaruhin ko anong mga pwedeng dalhin at bawal dalhin dahil lagi iba-iba po minsan ang mga patakaran sa ibang paliparan sa ibang bansa. At yan muna ang latest. Balik mo na sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. 3 araw bago magpasko kaya pahirapan na ang pagbili ng tiket sa Batangas Port. Mahaba na rin ang pila ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ang latest, kamustahin natin live sa pagtutok ni Katrina Son. Katrina!
Emil, huling Lunes bago ang Pasko, kaya naman dagsana dito sa PITX ang mga pasahero na magsisiuwian sa kani-kanilang probinsya. Bit-bit ang malalaking bag, kahon ng regalo at baong pasalubong. Handang-handa na raw sa pag-uwi sa kanilang probinsya si Wilfredo Santiago. Matagal daw niya itong pinag-ipunan, kaya naman masaya raw siya na makakauwi para maipamahagi sa kanyang mga mahal sa buhay ang kanyang mga regalo. Mayroon pa rin pasalubong sa mga apo namin na nasa Isabela. Dahil matagal din kami hindi nagkita, kaya nag-ipon din kami regalo sa kanila. Para naman kay Ellie Mico na uuwi sa Cagayan, matagal niyang pinagplanuhan ang kanyang pag-uwi. Ngunit di na raw siya nakapagdala ng mga regalo. Mas mahalaga raw makasama niya ang kanyang ina ngayong Pasko. Kasi yung presence na lang, 'di ba, sa pamilya. Yung nanay ko kasi is nag-isa na lang. Yung love na lang. Kasi matanda na siya eh. Yun na lang ang importante ibibigay. Kasi yung pera is nandyan lang. Sa tala ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, as of 2 p.m., umabot na sa mahigit 107,889 ang mga pasahero rito. Bagamat wala pang fully booked na biyahe, nasa 43.18% na ang booking pa Bicol at 37.50% naman ang booking pa Visayas at Mindanao. Gayunpaman, mahaba na ang mga pila ng mga pasahero rito. Pagpasok pa lang ng PITX ay ramdam mo na ito. Maging sa security check at sa pagkuha ng ticket, mahaba na rin ang pila. Sa kabila naman ng mahabang pila at pagod sa biyahe, nangingibabaw pa rin ang saya. Dahil para sa marami, ang mahalaga ay ang makauwi at makasama ang pamilya ngayong Pasko. Yung magkakasama kaming mga pamilya, lalong-lalo na ngayon sa darating na Pasko, ay sana nandun kami lahat para sa salo-salong pagkain at para makapiling ang mga magulang. Siyempre minsan lang magkikita. Minsan lang magkita taunan. Patuloy naman ang pagdagsa ng mga pasahero sa Batangas Port. Sa dami ng pasahero, ang ilan sa kanila nakaupo na sa sahig habang nakapila sa ticketing booth. Pahirapan na kasi ang pagbili ng ticket dahil fully booked na ang ilang biyahe. Saka kinukulang na raw ang barko ang bumabiyahe sa Pantalan. Kaya panawagan ng ilang pasahero. Pagsiso ang dapat para sa basa nila para ang tao hindi stranded. Nag-inspeksyon naman ang Philippine Ports Authority sa Pantalan para tingnan ang sitwasyon doon. Inamin ni PPA General Manager Jay Santiago na kulang pa rin ang mga barkong bumabiyahe. Kahit gaano karaming ticket ang ibenta mo, kung kulang ang barko mo, talagang problema pa rin. Maliban sa online ticketing, ang hinihingi natin, sana makapagdagdag pa ng mga barko. Batay sa PPA, umabot na sa mahigit 30,000 pasahero ang dumagsa sa Batangas Port kahapon. Halos doble raw yan kumpara sa 21,000 pasahero kada araw na naitatala nila sa Pasko noong nagdaang taon. Pero sa pinakahuling tala ng Philippine Coast Guard kaninang tanghali, nasa mahigit 6,000 pasahero ang dumating sa Pantalan ngayong araw. Nananatili pa rin ang mahigpit na seguridad sa Batangas Port. Ipinagbabawal din ang pagdadala ng mga baril, patalim, mga paputok, mga pampasabog at mga bagay na madaling magliyab. Emil, as of 6 p.m. ay umabot na sa mahigit 156,000 ang mga pasahero dito sa PITX. Emil, paalala din natin sa mga biyahero na maglaan ng sapat na oras para sa inyong mga biyahe dahil inaasahan na mas titindi pa ang dagsa ng pasahero sa mga susunod na araw bago ang Pasko. Emil? Maraming salamat, Katrina Son. Formal nang kinasuhan si Charlie Atong Ang kaugnay sa pagkawala ng ilang sabungero. Sa kabila yan ng isinumiting motion for reconsideration ng kampo ng negosyante. Nakatutok si Salima Refran. Kinasuhan na ang negosyanteng si Charlie Atong Ang ng Department of Justice o DOJ para sa pagkawala ng 26 na sabungero. 10 counts ng kidnapping with homicide at 16 counts ng kidnapping with serious illegal detention ang isinampa sa 3 regional trial courts na nakakasakop sa mga lugar kung saan may nawalang sabungero, ang mga RTC ng San Pablo at Santa Cruz sa Laguna at sa Lipa sa Batangas. Oras na marafol ang mga kaso, may 10 araw ang mga hukom para desisyonan kung may sapat na batayan para kasuhan sina Ang bago maglabas ng warrants of arrest.
Non-bailable ang mga kaso laban kay Ang at sa 21 pang akusado. Dati nang nagsampa ng motion for reconsideration sa DOJ ang kampo ni Ang. Nanindigan ng DOJ sa sinabi noon na gugulong na ang mga proseso sa mga kaso kahit na may nakabimbing pang MR si Ang. Sabi kasi ng kampo ni Ang na kailangan ng Department of Justice na isumite ang kumpletong file ng mga kaso kaya sa DOJ muna sila naghain ng apela at hindi sa korte. Kung babaliwalain nila ng DOJ ang motion, ay dapat handa ang kagawaran sa mga posibleng kakaharapin dahil dito. We will be doing our own efforts with respect to the implementation of the warrants of arrest. Hindi ko po masabi na alam natin ngayon, pero ang pagkakaalam ko po ay meron na rin pong direktiba ang ating NBI Director sa ating mga field offices, be it the regional office and the district offices, to step up in coming up with intelligence reports on the possible whereabouts of the accused in the case. Bukod sa mga isinampang kaso, may dinidinig ng mga kasong kidnapping with serious illegal detention, kaugnay ng mga nawawalang sabungero sa Manila RTC at sa San Pablo RTC. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Tatlong buwan bago pumanaw ay nag-iwan umano si dating Undersecretary Catalina Cabral ng listahan ng mga mababatas na may proyektong pinaglaanan ng pondo ng DPWH. Ayon kay Congressman Leandro Leviste, nasa binansagan ding Cabral files ang inang si Senadora Loren Legarda pero wala umano itong alam dito. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa kanyang pagkasawi ng mahulog sa bangin sa Tuba Benguet, may mga nag-aalalang hindi na maisisiwalat kung ano man ang alam ni dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral tungkol sa flood control scandal. Pero lumalabas ngayon, may iniwan na record si Cabral, listahan ng mga mambabatas na may mga proyektong pinaglaanan ng DPWH budget. Ayon kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, hawak niya ang binansagang Cabral files. Ibinigay daw sa kanya ni Cabral noong September 4 matapos i-otorisan ni Public Works Secretary Vince Dizon. Ito ay listahan ng lahat ng mga project sa DPWH budget at para sa bawat isang proyekto, may nakalagay na proponent at saka iba pang mga notes. Halos lahat po ng mga congressman at senators ay nasa listahan ito. Handa raw siyang isa publiko ito kung payagan ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pero sabi ni Leviste, mas mainam daw kung DPWH mismo ang maglabas ng listahan. Pati raw ang nanay niyang si Senador Loren Legarda nasa listahan. Bagamat sinabi raw nitong hindi niya nakausap si Cabral. Tinanong ko ang nanay ko, sabi niya, hindi naman niya kinausap si Yusek Cabral tungkol sa project. Kaya hindi niya alam paano nakapasok ito sa listahan. Kaya maganda din na isa publiko ng DPWH ito para din malinawan na, uy, hindi pala ako yung nagpasok nun, baka ginamit lang ang pangalan. Hinihinga namin ng tugon dito si Dizon. Base sa Cabral files, hinihingan umano ng DPWH ang mga kongresista ng mga proyekto na nagkakahalaga ng 150 million pesos. At natuklasan niyang bago pa aprubahan ng budget ay tila may ayusan na sa bidding. Meron din mga Leadership 1 at Leadership 2 na nabanggit po ninyo na I think mga over 20 billion din ang pangalan sa leadership sa listahang ito. Naka-code name na siya. Hindi natin alam sino si leadership. Pero ang isang project sa leadership list na ito ay sa aking distrito na Yusek Cabral po siguro ang makakapaliwanag. Pero yung kontratang ito ay na-award kay Congressman Edwin Garjola. Hinihingan pa namin ng komento rito si Guardiola. Dagdag pa ni Leviste, sa 2025 budget, umabot aniya sa 721 billion pesos ang DPWH insertion. 401 billion dito ang sa district representatives, habang 320 billion ang outside allocable. Nasa 21 billion daw rito ang outside allocables ng mga senador. Mukhang taon-taon umano ginagawa ni Cabral ang budget insertions mula sa DPWH at sa Kongreso. Pero hindi lang sila ang may insertion umano. Kami din po ditong mga opisyal sa mga ahensya ng gobyerno, bukod sa DPWH na may insertion, may mga secretary at undersecretary kahit walang kinalaman sa DPWH, meron din flood control project. Sabi ni Leviste, ipinakita na niya ang listahan sa Independent Commission for Infrastructure at sa Ombudsman, pero kailangan pa ng ebidensya na mag-uugnay sa proponent sa contractor.
Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nagsauli ng 15 milyong piso sa gobyerno si Sally Santos, isa po sa mga contractor na nauugnay sa manumalyang flood control projects. Ayon sa Department of Justice, ang pera ay inihatid sa Department of Justice ng mga armored vehicles na dumating sa DOJ kaninang hapon. Bahagi pa lamang daw ito ng perang isasauli ni Santos bilang restitution. Si Santos ang may-ari ng Sims Construction Trading na naugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Baliwag, Bulacan. Dati na siyang umami na ipinahihiram niya ang lisensya ng kumpanya sa mga engineer ng Department of Public Works and Highways pero hindi raw niya alam na gagamitin yun sa mga ghost projects. Nagkagulatan naman sa Divisoria, kung saan mas masikip pa ngayong araw kumpara noong weekend. Maaga dumagsa ang mga naghahabol doon sa pamimili ng panregalo. Nakatutok doon live si Dano Tingkungko. Dano? Mel, ang Lunes, araw ng pasok. Hindi naman yan araw ng pasyal. Yun nga lang, marami yatang nakaisip o eto yung naisip. Kaya heto, siksikan ngayon at punuan dito sa Divisoria ng mga naghahabol, makapamili ng mga pamasko. Pagpatak pa lang ng alas 11 kaninang umaga, biglang buhos sa mga naghahabol mamili ng pangregalo sa Divisoria. Ikinagulat yan ng ilang nakausap naming talagang itinaong mamili ngayong araw dahil lang nasa isip nila mas maluwag ngayon kumpara pag weekend. Kanina wala pa masyadong tao, tapos ngayon stranded na maya-maya talaga sobrang dami pang tao. Busy po kasi sa trabaho kaya ngayon lang namili. Hindi kasi mas mura kasi dito. Para sa sarili lang wala. Kasi sino magbibigay nun? Jowa ko, char. Umaga pa lang ganito na mga bayong ng ilang namimili. Laman ang tig 20-30 perasong damit at laruan sa halagang 1,000 piso lang. Lahat. Masikip, mainit pero yan naman daw ang pambudol sa kanila ng Divisoria. Mura na, instant pa. Medyo abot kaya po yung presyo dito sa taas sa may bodega. Ayun po, kaya nagpunta po kami. Mas gusto ko po kasi yung nakikita dun sa personal para mas okay po. Madali pong makapamili, malapit lang. Nasubukan mo na online? Opo, namimili rin po ako online. Pag sa online kasi mas matagal pa. Dito, bibilhin mo na lang, tapos andyan na agad. Matagal-tagal na ring reklamo ng mga tindera ritong nauungusan na sila ng online shopping. At kahit ngayong lumakas ng konti, hindi pa rin daw singsigla ng dati. Dahil sa online, syempre mas mura, mas kino-commercialize siya ng mura pero hindi nila alam kung anong quality ng online. Kaya mas natatalo nila kami. Bumibili, isa, dalawa, ganyan. Tatlo. Mga pang-ano lang sa anak nila. Pero yung mga nagtitingi, nagbibinta rin, walang gaano, walang mga soki. Nag-online ka rin ba, Kuyang? Hindi nga, dapat may mga kalaban na kasi sa online. Maraming nag-online. May harap kalaban na. Kaya ang pantapat nila, kung dinidiskarte mo sa mga tao, Papakita mo lang kung ano yung tinda mo. yung panty. Oo, kung ano yung quality ng tinda mo over sa online. Maganda rin daw nakikita ang paninda kaysa online na baka raw iba ang mapadala at matanggap. Dito, isahan, isang pamasahe, isang paguran. Nakikita mo pa the quality at size ng kailangan mo. Pagod pero worth it. Kailangan naman lahat pagpaguran mo Para worth it yung mabibigay mong regalo. Para din sa mga kababayan natin, mga kapuso natin na nakikinig sa ating pagsasahim papawid at narito halimbawa nasa may bandang Juan Luna sa kabilang gilid at doon naman sa Abad Santos sa kabila at may planong pumunta rito sa bahagi ng Divisoria dito sa Recto, particular dito sa ating pwesto sa may kanto ng Ilaya. Bumaba na kayo sa mga sinasakyan ninyo at maglakad na lang kayo para hindi sayang sa oras dahil itong kahabaan ng Recto, halos walang galawan ng mga sasakyan dito. Actually kami baka hanggang mamaya pa abutin bago makalabas dito sa sobrang dami ng mga tao na naghahabol makapamili ngayong gabi. Balik sa Mel. Maraming salamat sa payo mo, Dano Tingkungko. Ramdam na rin ang Christmas rush sa mga kalsada tulad sa EDSA, lalo na malapit sa mga mall. Nakatutok live si Oscar Oida. Oscar.
Yes, Vicky, ilang araw na nga lang at Pasko na. At habang papalapit ng papalapit ang pinaka-aabangang araw, asahan na raw ang lalong tumitinding traffic. Tuwing rush hour nga, imbis na carols, busina ang maririnig sa mga inip na motorista. Tulad sa EDSA na mala Christmas parking lot, partikular sa mga mall entrance at U-turn slot kung saan sabay-sabay ang mga sakyang papasok, palabas at pauwi mula sa trabaho. Para sa mga commuter, ang maikling biyahe humahaba na parang wishlist ni Santa. Kaya naman bantay sarado ng mga MMDA traffic enforcers ang mga inaasahang choke points, gaya ang bahagi ng EDSA Mandaluyong kung saan nakapwesto ang 4 na malalaking mall. Pilit na pinapausad ang nag-eembudong daloy sa dami ng mga sasakyan. Ang pinaka lang po dito, problema lang dito kung bakit nagkakaroon ng traffic. It's not just about the volume of vehicles, but it's also about the ingress and egress of the vehicles. Bukod sa pagmamando ng traffic, tuloy ang pinaiting na pagtatanggal ng sagabal sa mga mabuhay lanes. Umaga ng suyurin ang Scout Borromeo, Scout Ibardolaza, Tomas Morato, V. Luna, maging sa tapat ng istasyong ito ng pulis sa may EDSA Kamuning sa Quezon City. Umabot sa 40 sasakyan ang nahatak, habang mahigit 50 ang natikitan dahil sa pagparada ng alanganin sa kung saan-saan. Maya't maya rin umano kung pasadahan ang Chino Roces Extension sa may boundary ng Taguig at Makati, na hanggang sa madaanan namin kanina ay patuloy na pinaparadahan ng alanganin ng ilang mga motorista. Samantala, suspendido ang expanded number coding scheme sa December 24 at 25, gayon din mula December 29 hanggang January 2. Vicky, paalala nga ng mga otoridad ngayong kapanahonan ng Pasko, habaan daw ang pasensya, maihanda ng maaga ang mga biyahe at laging susunod sa batas pantrapiko dahil sa huli, maari pa rin maging magaan ng Pasko basta ang pasensya natin singhaba raw ng pila ng mga sakyan sa EDSA. Vicky? Mismo. Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.